5 taon na akong naglalaro ng mga ganitong klase ng video. Nangyari ito sa UK at nagsisimula na rin mangyari sa Amerika. Hindi mo kailangang basta maniwala. Pakinggan mo mismo ang mga taong ito. Bilang Muslim, obligasyon nating kunin ang kapangyarihan mula sa may hawak at ipatupad ang Sharia. Umaasa akong magagawa natin ito ng mapayapa, walang karahasan o dugo. Pero kung ang mga tao, kung ang mga Muslim ay may kapangyarihan at kakayahan na alisin ang pang-api, kailangan nilang alisin ang pang-api. Naniniwala kami na ang batas ng tao ay mapanupil dahil ipinapatupad nila ang hindi Islamikong batas na labag sa kabanalan nila. Hindi, para sa akin may dalawang uri ng Jihad na kinabibilangan ng mga tao ngayon. Ang isa ay ang jihad ng salita at ang isa pa ay jihad ng espada. Kaya dito sa Britanya, kami ay nakikibahagi sa jihad ng salita. At alam mo, kasing halaga nito ang alisin. inabot ng halos 20 taon bago siya nakulong ng Britanya dahil sa pagre-recruit ng ISIS at iba pang teroristang papuntang Afghanistan. Malaya naglalakad ang taong ito dahil di epektibo ang mga batas sa kanluran laban sa kanila. Marami na akong naipakitang ganitong video, pati sa Amerika nangyayari ito. Ginagawa ng mga imamang pareho kahit saan, at sinasabi na nila ang plano nila sa inyo. Tingnan mo, may isa na namang imam sa Florida na nagsasabing binibili nila ang mga simbahan. Binibili namin ang mga simbahan na ito. Binili namin. 3 simbahan na ang nabili at ginawang mosque. At ngayon, may isa pa kaming binibili kasama ang isang paaralan para magamit ng mga tao. Ang mga taong kabilamsa. May hayagang Islamisasyon, ang iba naman ay maingat at hindi lantaran nagsasabi na kukunin ang lugar. Pero may mga diretsahang umaamin, gaya ng ipinakita ko kanina. Marami na rin akong naipakitang ganitong video. May playlist lang ako na tinatawag na US. Nakapagpakita na ako ng ilang video ng mga Muslim imam sa Amerika na naglalatag ng plano kung paano nila kukunin ang Amerika. Mas kaunti sila, kaya maaring isipin ng iba na sila ay naliligaw. Sa tingin ko rin, wala silang tsansa. Kailan naging tama ang hindi pagsiseryoso sa salita ng kaaway? Dapat ba tayo maging kampante? Dahil kailangan mong tandaan, hindi lang silang mga kaaway mo. May isa pang makapangyarihang grupo sa bansa na nakikipagsabwatan at tinatakpan ng mga taong ito. At gusto rin nilang pabagsakin ang sibilisasyon ng kanluran, ang ating mga demokrasya, ang ating paraan ng pamumuhay. At gusto nilang palitan ito ng sarili nilang utopyanong sistema. Marxista, sosyalista, komunista, na paraiso ang gusto nilang likayin. Hindi lang sila ang kalaban mo, may sumusuporta pa sa kanila. Pati demokratiko sa Amerika ay sumusuporta. Pakinggan mo ngayon ang taong ito. Nasa UK siya nakaupo. Tingnan mo sinasabi nila na ang Amerika ay nasa pinakamahinang estado at ngayon ang tamang panahon para sakupin ito. Habang nakaupo ka at kampante, hindi nila gagawin. Walang mangyayari. Sino ang may pakialam o nakakaalam? At paminsan-minsan, may mga teroristang insidente na nangyayari tulad ng sa San Diego. Mangyayari talaga yan. At pagkatapos, ang mga kaliwang woke na politiko ay magtatanggol sa kanila. At ang mga Muslim na ito ay magpapanggap na biktima at susubukan nilang patahimikin ka. At ang ilan sa inyo ay maaring magbulag-bulagan. Ang ilan sa inyo ay maaring mag-isip na, hindi, tingnan mo. Tingnan mo ang ginagawa nila. Ito ang kabilang muka. Ito ang tunay nilang muka. Sinasabi na nila kung ano ang gagawin. Patatalsikin ang inyong gobyerno at sila ang mamumuno. Mga nakatatanda, mga kapatid na babae, may mabigat tayong responsibilidad sa ating mga balikat. At ang bigat na yon sa ating mga balikat ay pareho ng bigat na dinanas ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa tungkuling ito. Oo, tinutukoy niya si Muhammad. Tungkulin sa pagbabago ng kaayusan ng mundo. Salam, dahil ang tungkulin ng pagbabago ng kaayusan ng mundo ay akin, iyo at ng lahat ng narito, bata, matanda at ikaw ay tumutulong dito. At hayaan mong ipaliwanag ko kung paano. Ang unang dagok sa Amerika dahil gusto kong mag-focus sa US. At ang unang dagok. Nasa UK siya kaya iniisip niyang pwedeng makalusot sa usapang US. Sabi ko na dati, ang Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa at rurok ng kanluraning sibilisasyon. At dapat tayong maging masaya, magalak, at maging proud na nabubuhay tayo. Ako? Nabubuhay ako sa Australia. Nabubuhay tayo sa mundong pinamumunuan ng Pax Americana. Ayokong mabuhay sa mundong pinamumunuan ni Kim Jong-un o Xi Jinping o Vladimir Putin o ng mga Islamista. Maswerte tayo. Kaya ang kaayusan ng mundo na pinangungunahan ng Amerika ay para sa ating kapakanan. At dapat tayong maging proud dito at dapat natin itong ipaglaban. Kapag bumagsak ang Amerika,
damay tayong lahat. Tulad ng natutunan ng Europa dahil sa bantang pag-alis ni Trump sa NATO, lumaban kayo sa sarili ninyong digmaan laban sa Russia. Ayokong umalis ang Amerika sa NATO. Isa akong tagapagtaguyod ng pangingibabaw ng kanluran at naniniwala sa pagkakaisa ng kanluran. Naniniwala ako na dapat pangunahan at ipagtanggol ng Amerika ang natitirang bahagi ng malayang mundo dahil hindi mura ang kalayaan. Mahirap itong protektahan. Swerte lang tayo. Swerte tayo. Isa itong kakaiba sa kasaysayan. Karamihan ng kasaysayan ng tao ay hindi malaya at demokratiko. Isa itong kakaiba. Binabaliwala natin ang ating mga kalayaan. Tingnan mo, yung mga humahamon at nagbabalak sa atin, nagbubulag-bulagan pa tayo. Pinibigyan pa natin sila ng visa, nasa UK pa siya ngayon. Bakit hindi sinasabi ng FBI at CIA at ng gobyerno ng US sa gobyerno ng Britanya? Sinasabihan sila na, tingnan ninyo, nagpaplano silang pabagsakin tayo. Oo, hindi nila kaya, pero nagpaplano sila. Hindi naman agad mangyayari. Masasabi mo ba kung ano mangyayari sa loob ng 50 taon, lalo na kung bumababa ang populasyon? Nangyari yon sa US noong yon ay Afghanistan. Iyon ay Afghanistan. Malaking dagok ang binigay nila sa US. Ngayon, pwede na talaga tayong makialam at gawin ito. Dahil sa mga taong ito, nabomba ang bansa pabalik sa panahon ng bato. Pagkatapos, dolyar ng Amerika ang muling nagpatayo sa bansa. Umalis ang Amerika dahil sinubukan nilang magtatag ng demokrasya. Pero nakalimutan ng Amerika ang isang napakahalagang bagay na may ilang tao, ilang kultura na sanay mamuhay sa barbariko at primitibong paraan. Hindi mo sila pwedeng pilitin kahit sa dahas para ilagay sa ika-21 siglo at bigyan ng makabagong demokrasya. Mali ang Amerika. Hindi sila natalo sa alinmang labanan sa Afghanistan at umalis lang pagkatapos ng 20 taon. Pero itong mga tanga, dahil may gusto silang mapanghawakan, sinasabi nilang natalo nila ang Amerika. Hindi ninyo natalo ang Amerika. Lumabas lang kayo sa mga lungga ninyo nung umalis ang Amerika dahil aalis na talaga ang Amerika. Hindi kolonya na kapangyarihan ng Amerika. Pero tingnan mo, tinatawag na nila ang mga tropa nila. Pwede na nating ipakita ang pamumuno at ibigay ang huling dagok sa Amerika. Sandali lang. Siya nang magbibigay ng huling dagok sa Amerika. Alam kong pinagtatawanan ko siya. Tingnan mo ito. Gusto ng mga jihadis maging terorista, pero hindi dapat balewalain. Lahat tayo dito sa kwartong ito ay dapat sabik na sabik tayo. Diyos ka. Dahil panahon na para ipakita ang Islam bilang alternatibong kaayusan sa mundo. Alam mo, oo, pero mahina tayo. Ganun tayo. Hindi, wala tayong kwenta. Hindi tayo mahina. Bro, dapat kumain ka ng burger o kung ano man. Tingnan mo, talagang mahina ka. Lahat ng humahadlang sa ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi natural, gawa-gawa lang. Kung tayo basta na lang matatalo sa puntong ito kung saan binuksan na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakataon para maipakita natin ang Islam bilang alternatibong sistema para sa sangkatauhan, tayo mismo ang tumatalo sa ating sarili. Hindi araw-araw dumarating ang mga biyayang at pagkakataong bigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naiintindihan mo ba ang ganitong pag-iisip? Pinupukaw nila ang kanilang mga tao. Itinatanim nila ang sigasig para sa jihad. At pagkatapos, nagsisimula sila ng isang kapalpakan tulad ng ginawa nila laban sa Israel noong 2023, Oktubre 17. At pagkatapos, napatag ang buong Gaza nila. Buong Gaza ay napatag. Walang natirang tapang si Hezbollah. Sino ang niloko ng mga Houthis? At pagkatapos ang ulo ng pugita, Iran ay walang leader. Hindi pa natin yon napapanalunan. Pero inasar nila ang oso. At dahil dito, ugali na nila ito. Ugali na nila ito. Hindi nila mapigilan ang sarili nila. Palagi silang babalik at aatake sa'yo. Paulit-ulit silang babalik at aatake sa'yo. At tuloy ka nilang inaatake. Naayos lang. Hayaan mo sila. Ang tanong ko sa mga Amerikano kanluran, bakit ninyo sila pinapapasok? Kailangan nating solusyonan ang patuloy na migrasyon dahil magandang nagawa ni Trump at wala siyang binawi. Pansamantalang pinigilan lang ni Trump ang pagdagsa ng mga Muslim na migrante sa Amerika. Ano sa tingin mo mangyayari kung demokratiko ang mamuno? Babalik tayo sa simula.
Pinaplano nila ang pagbagsak natin. Bubuksan ng demokratiko ang pinto para sa kanila. Isa ay ang Afghanistan. Nagbigay ng pagkakataon ng Allah at sinunggaban ito ng mga Muslim. Sinunggaban nila ito at nabawasan ang kredibilidad. Anong kredibilidad? 100,000 Afgan ang namatay. Ilang sundalong Amerikano naman? 2,450 ang namatay. 19, sa totoo lang, 1,922 ang napatay sa labanan. Kaya 19 na sundalong Amerikano, sobra na yon para sa akin. Ayokong may mamatay na sundalo ko bilang pinuno. Ngunit 1,900 sundalong Amerikano ang namatay habang naglilingkod sa kanilang bansa. Kung tutusin, maliit lang ang bilang na yan kumpara sa dinanas nilang pinsala at kahihiyan. Pero itong payaso, sinasabi niya, panalo tayo. Naliligaw sila mga pare. Naliligaw talaga sila. Kahit nasabi ko na, hindi natin sila pwedeng baliwalain. Tingnan nyo, kapag sinabing bumagsak ang UK, ito ang ibig sabihin. Ito ay isang seremonya ng panunumpa ng alkalde sa Birmingham. Bakit ito pinapayagan? Bakit ito pinapayagan? Hindi ko rin alam. Dapat tayong maging matindi sa pagtatanggol ng ating pamumuhay. Yun lang. Walang palusot, walang paghingi ng tawad, walang pag-iwas, walang lingon-lingon. Hindi, may sarili tayong paraan ng pamumuhay. Mayroon tayong mga pinapahalagahan. Mayroon tayong ating sariling mga batas. At hindi tayo mag-adjust ng husto para pagbigyan ng mga barbarikong at atrasadong paniniwala ninyo tulad ng FGM. Pag-asawa ng bata, pagbibihis, mga babae na parang nakabalot sa sako, pisikal na parusa, pagpatay dahil sa dangal, pagbibihis na parang taong kuweba, malalaking makakapal na balbas. Ayaw namin ng ganyan. Ayaw naming magdasal kayo sa kalsada o katayin ang mga hayop sa paraan ninyo. Ito ang mga patakaran namin. Bakit natin nakipagkompromiso sa mga pagpapahalagang ito? Oo, baka ayos lang ito noong dekada 70 at 80. Noon uso pa siguro. Gusto nilang gawing halal ang pagkain at katayin ito sa paraang Islamiko. Sige, pinayagan. Gusto nilang magtayo ng mosque. Pinayagan din. Huwag maging racist. Naiintindihan ko. Kaya ginawa natin. Pero tingnan ang resulta ngayon. Sumisigaw sila ng mga talata mula sa Quran sa ating mga seremonya ng pananumpa. Mga seremonya ng pananumpa ng alkalde. Anong nangyari sa ideya, sa gintong ideya ng paghihiwalay ng simbahan at estado? Anong nangyari dito? Nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso kamakailan kung saan sinabi ng batang Amerikanong estudyante na bawal banggitin si Jesus sa kanilang paaralan. Pero ang mga batang Muslim ay sumisigaw ng Allah Akbar. Binibigkas nila ang Quran nila. Ano ba naman ito? Bakit may dobling pamantayan? Maraming Kristiyano ang nagsasabi at naintindihan ko kung bakit sila galit. Pero maraming Kristiyano ang nabibiktima. Sige, sa UK, may mga Kristiyanong mangang-aral na inaaresto sa pangang-aral ng Ebanghelyo. Pero ang mga Muslim na sumisigaw ng Allah Akbar ay hindi pinaparusahan. At sila pa ang pinagbibigyan. Sa Amerika, ipinakita ng pagdinig sa Kongreso na halos pareho lang ang sitwasyon. Pero pakitandaan ninyo ito. Ang mga woke ang sumisira dyan. Hindi ang secular na kalikasan ng Amerika o ng kanluran ang bumibigo sa atin. Dahil kung susundin natin ang sekularismo, kung paano ito dapat sundin, hindi mo papayagan ang halal na pagkatay. Hindi mo sila papayagang magdasal sa kalsada, magsuot ng burka o binbag, o gawin ang mga ito. Pero pinayagan natin. Pwede ko pa nga itong baliktarin. Sa tingin ko, maraming Kristiyano ang talagang pinagtakpan sila nung una. Maraming Kristiyano ang pinayagan silang magdasal sa kanilang mga simbahan. Bakit? Bakit nyo sila pinapayagang magdasal sa inyong mga simbahan? Galit sila sa inyo. Inaabuso nila ang Kristiyanong aral na iharap ang kabilang pisini. Hindi. Ang sagot ko ay hindi. Manindigan, ipagtanggol ang paraan ng pamumuhay ninyo at ipaglaban yon. Wala nang palusot, nagawa na natin at sinubukan. Pasensya, sinubukan namin pero nabigo. Umuwi ka na ngayon.